Yan, mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko na pong maghayag ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa aklat ng 1 chapter 15, ako ang tunay na puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y walay sa akin. Sabi doon ng salita ng Diyos, ulitin ko po, ano po? Sabi doon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin, sa aking mga salita, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo walay sa akin. Mga kapatid, ipinapaalala din ng Panginoon na tayo ay dapat manatili sa Kanya. Sabi ng salita ng Diyos, ang nananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ibig sabihin niyan, kapatid, yung pananampalataya natin sa Panginoon ay hindi natapos doon sa unang pagtanggap mo sa Panginoon. Dahil ikaw ay binigyan pa ng Panginoon ng maraming buhay after natanggapin mo siya sa puso mo bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon. Ibig sabihin nun, meron pang gustong mangyaring mabuti ang Panginoon sa buhay mo, at meron ka pang misyon na dapat mo magawa habang nabubuhay ka at habang pinagkakalooban ng mahabang buhay sa mundong ito. Yan, nais ng Lord na magawa mo ang kanyang dakilang kalooban, at alamin natin ang kalooban ng Panginoon habang ikaw ay narito pa sa mundong ito. Mga kapatid, nais ko sabihin sa iyo na magtatagumpay ka lamang sa pananampalataya na ibinigay na sa iyo ng Panginoon kung mananatili ka sa Kanya. Ang sekreto ay ang manatili sa Panginoon. Hindi ko sinasabi na ikaw ay hindi paligtas. Ang sasabi ko ay kailangan kang manatili sa Panginoon upang huwag mawala sa iyo yung kaligtasan na ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Tayo ay sumasampalataya sa Panginoon dahil tayo ay ligtas na. Kung una tayo sumampalataya sa Panginoon, tayo ay pinapakalaang kaligtasan, nasa atin na yun. Pero hindi pa kasi natapos doon ang ating mga buhay, at tayo ay magkakalooban pa ng Panginoon ng mahabang buhay. Tayo po ay mayroong magandang gagawin na nais ng Diyos natin. Alam mo mga kapatid, mapalad tayo kung magagawa natin ang pangarap ng Panginoon sa loob ng ating mga pangarap. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Ang ibig sabihin nun, sa lahat ng panahon, tayo ay sasamahan ng ating Panginoon na gusto niya malubos yung kanyang kalooban sa atin habang nabubuhay. Ibig sabihin nun, kailangan merong ma-develop pa sa ating pananampalataya. Nais ang Panginoon, katulad ng isang sanga, tayo ay ma-develop at magkaroon ng bunga. At ang sekreto ay manatili tayo sa Kanya. At sa pananatili mo sa Panginoon, ano po, hindi natatapos sa pagsimba lamang tuwing linggo,
hindi natatapos sa pakikipag-fellowship natin sa ating mga kapatid tuwing linggo. Mabuti lahat yung mga yon. Pero dapat tayong lumago personally. Ang ibig sabihin ng personally ay mismo alam natin sa ating sarili na tayo ay lumalago. Merong mga Kristiyano kasi na nag-aakala na ang pagiging Kristiyano ay pagsimba lamang tuwing linggo. At okay na. Kahit na yung Lunes, yung Martes, yung Miyerkules, hanggang Sabado ay hindi na makapagbigay ng quality time sa Panginoon at paminsan-minsan na lamang na nananalangin at nagbabasa ng salita ng Diyos, ay okay na kasi sumisimba naman ng linggo. Hindi po mga kapatid, ang ating pong pananampalataya sa Panginoon ay hindi natatapos ng linggo. Ibig sabihin nun, araw-araw kailangan nating lumapit sa Panginoon, huwag magsawang manalangin, huwag magsawang mag-aral ng salita ng Panginoon. At sa ganung bagay, dapat kasama natin ang puso na hindi nagsasawa na gawin iyon araw-araw. Kasi may mga Kristiyano na iniisip na parang araw-araw na lamang itong ginagawa. Kaya ang ibang mga Kristiyano ay tinatamad na gawin ito. Ang ibang mga Kristiyano ay parang nagiging routine na lamang na ginagawa ito para lang masabi na siya ay Kristiyano o hindi lumalayo sa Panginoon. Hindi dapat ganun, kapatid. Ang nais ng Panginoon ay matuto tayo na paglingkuran siya ng totoo. Matuto tayo na paglingkuran siya na hindi natitinag sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Kaya ang ibang mga Kristiyano ay nagiging mahina at minsan ay nakukompromise yung kanilang pananampalataya ay dahil sa hindi nila alam ang sekreto ng pananatili sa Panginoon. Mga kapatid, ang sekreto ng pananatili sa Panginoon ay ang araw-araw mong hanapin ang totoong presensya ng Panginoon na sa isang araw hindi ka papayag na hindi maging totoo ang paglapit mo sa Panginoon. Maaaring hindi maging perpekto ang iyong paglilingkod sa Panginoon sa isang araw. Pero lumapit ka sa Panginoon ng may mababang kalooban. Lumapit ka sa Panginoon na mayroong espiritu na handang magpatuwid at magpaturo sa Kanya. Ang sekreto ng pananatili sa Panginoon ay patuloy mong i-evaluate araw-araw ang sarili mo sa Panginoon. At paano mo ito i-evaluate? Kailangan araw-araw ay dinidesire natin na manalangin sa Panginoon. Kailangan araw-araw ay dinidesire natin na malaman ang Kanyang dakilang kalooban sa ating mga buhay sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kailangan tayo ay nagdi-desire na mabasa araw-araw ang kalooban ng Panginoon through His Word. Kaya naman mga kapatid, sa mga oras na ito, naniniwala ako na kapag ginagawa natin yung mga basic ngayon, naniniwala ako na tayo ay mananatili na namumunga sa paglilingkod natin sa Panginoon.
kung mararanasan natin lagi yung tunay na paglago, naniniwala ako na ma-enjoy natin at mararamdaman natin ang tunay na kagalakan ng paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, natagpuan mo na yung pinakamasayang buhay mo dito sa mundong ito. At ito ay natagpuan mo nung nakilala mo ang Panginoong Jesus at tinanggap mo siya sa puso mo. Natagpuan mo na yon. Hindi mo na matatagpuan yon sa iba. Pero kailangan mong manatili doon. Kailangan mo pang i-develop yung mga dapat mong i-develop para ma-maintain natin na naglilingkod tayo, na merong kagalakan sa ating Panginoon. Kailangan ilakip natin sa ating paglilingkod at sa ating pananampalataya yung mga nais na ilakip ng Panginoon sa ating mga puso. Katulad ng kabutihan sa ating mga puso. Dahil ang Panginoon ay mabuti, kailangan mapuno ng kabutihan ng ating mga puso. Mapuno ito ng katsagaan. Alam mo mga kapatid, ang ating pananampalataya sa Panginoon noon ay parang kung iisipin ng ibang tao na wala sa Panginoon, parang nakakasawa. Kasi mananalangin, mag-aaral ng salita ng Panginoon, isimba tuwing linggo, o atid ng ibang mga gawain sa church. Parang kung hindi ka magiging totoo sa Panginoon at hindi magiging totoo ang pananampalataya mo sa Panginoon, maaring manawa ka. Kung dahil lamang sa ibang mga tao kaya mo ginagawa ang pagsamba o panalangin o anumang ginagawa mo sa gawain ng Panginoon, hindi ka magtatagal dito at maaring mawala ka sa pananatili sa Panginoon. Pero kung ito ay ginagawa mo nang dahil alam mo ito yung tama, dahil alam mo ito yung dapat mo lamang gawin para manatili sa Panginoon at para maluwalhati ang Panginoon, naniniwala ako na mananatili ka at mararanasan mo ang mga blessings na hindi mo pa nararanasan, na iba kaysa dati, na bago kaysa dati, na kakaibang level ng kagalakan, kapayapaan, katagumpayan, kakaibang lakas ng pananampalataya na magbibigay sa iyo ng kakayahan na manatili sa Panginoon, katatagan sa kabila ng mga dumarating na tukso at pagsubok, kabanalan kahit ang daming kasalanan sa mundo, at pag-ibig kahit maraming hindi kaibig-ibig sa mundo. Ang pagiging totoo sa Panginoon at ang pananatili sa Panginoon ng personal na desisyon, hindi dahil sabi ng iba, personal na desisyon, mismong ikaw ang nakakaalam, at ang Diyos, naniniwala ako na dadaling ka dun sa pananatili sa Panginoon. Manatili tayo sa tamang pananampalataya at kailangang unahin natin na isaayos yung ating personal na relasyon sa Panginoon. Maglingkod tayo hindi dahil sa tao, maglingkod tayo dahil sa Panginoon. Paglingkuran natin siya dahil
isang karangalan na mapaglingkuran siya. Pasalamatan natin siya dahil isang mabuting bagay ang mapasalamatan ang Panginoon. Mga kapatid, magtatagumpay lamang tayo sa mundong ito kung mananatili tayo sa presensya ng Panginoon. Magtatagumpay tayo sa mundong ito kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Gustong-gusto ng Panginoon na nakikita tayong lumalago. Gustong-gusto ng Panginoon na nakikita tayong nagbubunga at nagbubunga ng sagana. Mga kapatid, mahal ka ng Panginoon at nais ng Diyos na matupad yung pangarap niya sa buhay mo. Kaya naman mga kapatid, sa mga oras na ito, sama-sama tayo na lumago, sama-sama tayo na manatili sa presensya ng Panginoon. At ang sabi niya sa kanyang mga salita, kung nanatili ka sa akin at natili sa iyong aking mga salita, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob ko sa iyo. Kaya naman, ang sekreto ng katugunan din ng Panginoon ay ang pananatili sa Kanya at ang panatili sa Kanyang mga salita. Nais ng Diyos na malubos ang kabutihang una na niyang ipinagkaloob sa iyo nung tinanggap mo siya. Nais niya itong malubos hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo kapatid. Panginoon, salamat po sa gabi pong ito. Marahil may mga kapatid ako ngayon na matagal na Kristiyano, pero hindi pa rin po lumalago. At alam niya sa kanyang sarili. Ang kagandahan nito, Panginoon, nagdi-desire siya na Lord, dadalahin ko na tulungan niyo po siya. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na lumago. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na magawa ang nararapat habang siya po ay nabubuhay sa mundong ito. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na maglingkod sa inyo ng totoo. Tulungan niyo po siya na paglingkuran kayo hindi dahil sa tao o hindi dahil sa sinabi ng tao, kundi kusa na nanggagaling sa puso niya dahil alam niyang yun yung dapat at karapat dapat na gawin para sa isang Diyos na karapat dapat lamang sambahin. Panginoon, dadalahin ko po siya po, Panginoon. Marahil siya ay matagal ng Kristiyano pero nagagapos pa rin sa kasalanan. Dadalahin ko na tulungan niyo po siya, Panginoon, na makawala sa kasalanan. Matagal ng Kristiyano pero gapos pa rin sa pornografiya. Matagal ng Kristiyano, nagapos pa rin sa mga makasanlutang gawain. Panginoon, dadalahin ko po siya po, Panginoon. Maaari may mga kapatid ako na Kristiyano pero nasa pangangaloy niya. Lord, tulungan niyo po siya makawala po dito po, Panginoon. O maaring may itinatagong kasalanan na hindi nalalaman ng iba. Nakakala niya okay lang. Panginoon, tulungan niyo po siya, Panginoon. Iparealize niyo po sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Dadalahin ko po, Panginoon, siya din sa inyo na gustong lumaya, Panginoon, sa kasalanan na hindi niya matanggi-tanggihan. Dadalahin ko po siya sa inyo, tulungan niyo po siya, Panginoon, na makawala dito, Lord God. Lord, itinitiwala po namin sa inyo ang buhay po niya, aming Ama, Panginoon. Itinitiwala ko po siya sa inyo, Lord God, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Lord God, Lord, palaguin niyo po sila, Lord God, palaguin niyo po kami. Tulungan niyo po kami lumakad, humakbang, na mayroon po, Panginoong tunay na paglilingkod sa inyo, aming po, Panginoon, aming Diyos, Lord God. Salamat po, Lord God, Ama, Panginoon. Salamat po, pinupurito po namin ikaw sa mga oras pong ito, Lord God. Inaking ko po, Panginoon, ang iyong pong ginawa at patuloy pa pong gagawin, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Salamat po dahil papalaguin niyo po kami, papalayain, at ilalapit pa po sa inyo, at ipapakalala pa po ninyo sa amin ang pong mga buhat, ang
inyo, Panginoon, sa gayon kami po ay makakapanatili at mamumunga ng sagana, Lord God, at magagawa po namin mapupurihan ka ng naayon sa inyo pong perpektong kalooban ng totoo ng papuring na rapat lamang sa isang Diyos na karapat-dapat lamang pong papurihan. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at patyagang pagtuturo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig po ninyo sa amin. Salamat po dahil mahal na mahal po ninyo kami, Panginoon, Lord God. Wala po kami may pagmamalaki sa inyo, Panginoon. Dati alam po ninyo, kaya naman po isinusuko po namin ang lahat sa inyo, Panginoon. Isinusuko po namin lahat sa inyo po, Panginoon, Lord God. Panginoon, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.